Guys, may tanong ako sa inyo. Kung bukas bigla kang mawala ng trabaho or mag-resign ka, ilang buwan ka or ilang linggo ka kaya mo makasurvive nang wala kang sinasahod? 1 buwan, 2 buwan, or 1 linggo lang? Kung hindi mo masagot ngayon itong tanong na ito, okay lang yan. Kasi ang katotohanan, karamihan sa atin or majority of Filipinos, nasanay tayo ng sweldo to sweldo lamang, di ba? Hindi dahil sa tamad tayo, hindi dahil sa malaki yung gastos natin, kundi dahil walang nagturo sa atin nang lumalaki tayo na kung paano mag-ipon ng tama. Pero meron ako isang email na tanggap. At guys, seryoso. Kasi nagbunga na yung kanyang pinaghirapan simula nung January na nag-decide siya na simulan yung pag-create ng emergency fund. And mamaya itatakil natin ito kung paano niya ito sinimulan. Kung titignan natin, si Jessa ay meron na kinikita na nasa 28,000 pesos and meron din siyang utang sa credit card and nagpapadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Pero ngayon itong si Jessa ay nakaipon na ng 84,000 na emergency fund. Guys, kung titignan natin, sa iba malaki na itong 84,000, sa iba maliit lamang. Pero guys, yung dedications niya kasi na magsimula na mag-create ng emergency fund ay talagang napaka fulfilling, no, para maka-create ng ganito, no. So sa video na ito ay i-breakdown natin yung exact plan na ginawa ni Jessa step by step para kahit ikaw na kahit 15,000 lamang yung sinasahod mo kada buwan, magagawa mo rin ito. Kaya naman, umpisa na natin ang video na ito. So now, let me tell you about dito kay Jessa. So si Jessa ay 27 years old na BPO agent and siya usually ang trabaho niya ay graveyard shift, no? Night shift differential kasama na, no? Dito. Ito sinabi niya na ang kanyang gross na sahod ay nasa 28,000. So yung take home niya na lamang talaga ay nasa 23,500 pagkatapos ng mga tax and deductions dito sa kanya, no? And ang kanyang pinapadala sa kanyang pamilya sa Laguna ay nasa 5,000 per month para sa kanyang para sa kanyang parents, no? So nagbabayad din siya ng credit card na hindi naman kalakihan, nasa 3,000 pesos per month, no? Pero syempre may utang pa rin siya. And yung natitirang pera ni Jessa, hindi niya namamalayan. Minsan hindi nga daw umaabot sa next cut off o next sahod niya, no? So kung titignan natin, parang bang pamilyar sa atin itong sistema na ito, diba? Majority of us, ganito yung sistema. Okay? And tapos noong December last year, may nangyari kay Jessa, no? Ang sabi niya dito, nag-absent siya ng 3 araw dahil lumala ang sipon niya dito. Yung inisip niya ay 3 days lamang siya. Pero yung gastos, gamot at grab papunta sa clinic at also pagkain habang hindi siya makapagtrabaho ay umabot ng 4,200 pesos. Lumalabas lamang ito sa 3 araw lamang na gastos niya. At sabi niya rin dito, yun yung nag-open ng mata niya, kaya kung mas malala yung nangyari daw sa kanya, baka na-hospitalize pa siya and also mawala ng trabaho, di ba? And also sabi niya rin dito, wala siyang gagamitin ni 5 duleng sa kanyang sinasahod. Ito yung nag-open ng mind niya na mag-create ng emergency fund. Kaya nung January, nag-decide siya na 3 months makakuha siya ng 84,000 sa expenses niya. Ito yung target niya, no? At ginawa niya ito. So ngayon ang question, paano siya nakaipon ng 84,000 in 3 months kung ang naitatabi niya lamang ay nasa 3,000 pesos? So step 1, ginawa niya ang isang bagay na ayaw gawin ng karamihan. Ano ito? Yung nag-o-audit tayo sa sarili natin ng mga gastusin. So thankfully, during that time, nung January, way back January, ako ay nag-create na, nag-i-improve na ako ng aking portfolio tracker and finance tracker. And ito naman si Jesse nag-message din sa akin to, no? And yun nga, na naghimingi ng tulong kung paano yung gagawin niya kasi gusto niyang makaipon ng emergency fund. So ang ginawa ko ay pinagamit ko muna sa kanya yung data ng aking
ginagawang portfolio tracker, not only the tracker but also the finance, no? Na ipapakita ko din sa inyo kung paano natin to create, no? And doon kasi sa finance tracker na iyon, naandyan na ang expenses, income, ilalagay mo na lamang siya para makikita mo, na-audit mo yung portfolio, na-audit mo yung expenses and income mo, magkano yung cash flow mo, and nailalagay mo kung ano yung goal mo. Dito kasi nakikita mo yung goal ng iyong pagsisave, no? At yung pag-i-invest. So, yun yung goal ng ating pag-create. So, ang ginawa niya, kahit piso lamang yan, ay nirecord niya yan sa kanyang pinagamit natin na finance tracker. Yung GCash history niya, bank history, and kahit yung 50 pesos na binili niya Mang Juan o coffee man na binili niya sa tapat ng opisina nila, nire-record niya yon. At nung nakita niya yung resulta, halos 6,800 yung nauubos niya pala sa hindi ko na matandaan na gastos. Okay? Pagdating sa Shopee, yung Shopee Impulse Buy niya, yung pag-subscription sa Netflix na hindi naman niya nagagamit daw minsan, yung paggamit ng GrabFood na nag-order kahit naman meron namang laman yung rep nila, no? So, yun yung step 1 na ginawa niya. Inaudit niya yung sarili niya. Step 2 ay nag-negotiate siya sa kanyang padala. So guys, ito yung pinaka-part na mahirap pag-usapan, pero kailangan kasi natin itong i-address. Okay? Hindi na siya nagpadala sa kanyang pamilya. Kundi ang ginawa niya, kinausap niya ang kanyang magulang na 3,500 muna yung kanya ipapadala within 3 months kasi kailangan niya mag-ipon ng emergency fund. So naintindihan naman ito ng kanyang magulang and nakadagdag yon sa kanya ng 4,500 per month, no, sa pag-negotiate siya muna sa kanyang pamilya, no? And that's a beautiful part para sa kanya na nakapag-negotiate siya sa kanyang magulang, no? So yung step 3 ang ginawa niya ay nag-auto-save siya. So dito nakita natin sa CIMB. So bago pa man matanggap niya guys, bago pa man makuha niya sa pera niyo, mag-withdraw siya, automatic na babawasan na siya ng 3,000 pesos papunta dun sa savings niya. So CIMB ang ginamit niya dito. Kapag ganito kasi yung ginawa mo, hindi mo mararamdaman na nawawalan ka ng pera na pumapasok dun sa savings mo. Kasi automatic. Ito yung tinatawag natin na pay yourself first, no, na principle na natutunan din. So ang step 4 na ginawa niya ay naghanap siya ng extra income. So yung ginawa niyang extra income, ito yung nagluluto siya and kinakausap niya yung kanyang mga katrabaho na sa kanya muna mag-order, and yun nga, nakaipon siya ng another extra income na 1,000 pesos na ilalagay niya sa emergency fund per month, and nakakatulong to sa kanya. And dito guys, sa pagmamanipulate niya, nakuha niya yung savings niya na 84,000 pesos na emergency fund. Tapos ang usapan. Okay guys, so let's talk kung bakit epektibo itong ginawa ni Jessa. Number 1, nag-audit muna siya bago siya mag-save. And you have to understand, hindi mo mababago yung hindi mo nakikita. Okay? Ulitin natin, hindi mo mababago yung hindi mo nakikita. Akala natin, alam natin kung nasaan yung pera natin, no? Hindi natin alam, hanggat hindi mo nire-record, hindi mo malalaman kung nasaan o saan pumupunta yung mga kaperahan natin, no? Okay, so, ibig sabihin, kapag hindi natin nalalaman yung mga invisible na gastos, patuloy yan kumakain ng potential sana na emergency fund natin na paglagay. Okay? Yung sa case ni Jessa, yung 6,800 na invisible na akala niya ay normal lamang, iyon pala yung pangdagdag niya ng emergency fund niya. And that's a good thing na na-audit niya yung kanyang sarili. Number 2 ay ginamit niya yung automation. So dito guys, pinakita niya mismo na sa account na ito ay meron siyang 84,000 na savings sa kanyang emergency fund, and that's a good thing. And ang kaganda din dito sa CIMB ay kumikita din siya dito sa interest nito. If I'm mistaken, 5 to 8% interest per annum ata, if I'm mistaken, yung interest nitong CIMB. So mas mataas pa yan kaysa sa normal na savings account lamang na less than 1% lang, no? And that's a good thing na. Number 3 ay nag-communicate siya sa pamilya. Okay?
And guys, alam ko na mahirap ito na makipag-communicate sa pamilya, lalo na kung ikaw isang breadwinner, OFW, na ikaw yung inaasahan, di ba? Kaya napakahalaga na hindi solusyon na itago yung plan mo, yung plano mo para sa iyo at para sa iyong pamilya din, no? Kailangan naiintindihan ng bawat parties yung gagawin mo, no? Para alam din nila, no? Ang solusyon kasi ay dapat i-explain kasi natin sa ating mga mahal sa buhay yung importansya, ano yung magiging benefits mo, magiging benefits din nila kapag meron kang emergency fund, no? At karamihan ng mahal natin sa buhay kapag na-explain natin ito ng maayos ay talagang maiintindihan nila yon. Okay? Number 4 ay specific ang target ni Jessa. Ito ang ginawa ko kasi sa pag-create ko ng finance tracker and portfolio tracker na pinagsama na natin yon, mayroon na kasing goal tab na doon. So, makikita niya kung magkano, ilang percentage na ba siya doon sa goal niya, and automatic yon, ini-email siya kung nakakatanggap na siya or nakuha niya na or na-achieve niya na yung goal niya. So, yun yung kagandahan ng ating ginawang finance tracker din, no? Sa case ni Jessa ay 84,000 pesos yung kanyang piniling emergency fund. Para sa akin kasi kapag specific kasi yung target mo, mas madali mong nakikita yung progress, yung process para ma-achieve mo yung goal mo, no? At mas yung feeling na naaabot mo yung goal mo ay talagang very fulfilling para sa atin. And number 5 ay pinagana niya yung stream of income. Hindi lang siya nakafocus doon sa kanyang sinasahod, no? Ang ginawa niya syempre, maliban sa nag-cut siya ng budget, na nag-cut din siya ng padala sa kanyang pamilya, nag-add din siya ng extra income. So sa pagluluto, so siya yung nag-supply muna sa kanyang mga co-workers and nakaipon siya ng kahit papaano doon na pangdagdag doon sa kanyang emergency fund, and that's a good thing, no? And napaka-importante rin talaga na in order na mapabilis kasi yung ating pag-achieve ng ating goal, especially yung emergency fund, kailangan talaga natin na maglagay, no? Na maglagay ng another extra income pa, another hustle to achieve faster yung ating goals na emergency fund. Okay, now let's be honest, kasi hindi lahat ganito yung kasimple lamang yung execution. Kasi may iba't iba tayo mga sitwasyon sa buhay, iba-iba din tayo ng process na dapat gawin, no? So number 1 na nakita ko dito, hindi lahat ay merong extra na 6,800 na mahahanap sa ating mga sahod, di ba? Minsan, di ba, tayo kapag nag-audit tayo sa ating mga sinasahod, okay, nakakahanap tayo ng mga invisible na dapat ibawas o tanggalin do sa ating spending, no? Na hindi kalakihan, di ba? Pwede tayo magbawas sa ating mga pag-shop sa Shopee, sa Lazada, Grab, pagbili ng mga food gamit yung Grab. Ang ginagawa natin, nagluto na lamang tayo. Okay? Pero hindi ganun kalaki na 6,800, di ba? Pero syempre, kahit na maliit lamang yon, napaka-importante nun para ma-achieve natin yung goal natin. Kasi nakikita natin kung nasaan o alam na natin kung asan yung invisible na mga gastos natin. So yung pangalawa ay yung padala o yung conversation mo sa iyong pamilya. Hindi ganun kadali. Kadalasan sa mga pamilyang Pilipino, kapag ikaw isang breadwinner or OFW, napakahirap mag-negotiate, no? And especially sa mga pamilya natin na tayo yung inaasahan, di ba? Napakahirap na magbawas ng pinapadala. So ngayon, kung ganito yung sitwasyon mo na hindi mo kaya mag-negotiate, kailangan magpadala ka na magpadala talaga, okay? Medyo matagal yung timeline mo. Pero kung gagawin mo yung mga steps na ginawa, no, ni Jessa na another source of income, ay ma-achieve mo pa rin ito. Medyo matagal lamang. So number 3, yung emergency fund ay hindi investment. Yung 84,000 na pera ni Jessa, ito yung buffer niya in case na mawalan siya ng trabaho, magkasakit siya, meron siyang pangbigay, pangsuporta sa kanyang pamilya or sa kanyang mga gastusin, no? Ayun yung goal ng emergency fund, no? Na mayroon tayong makukuha, madudukot na liquid kapag mayroong mga nangyaring uncertainty sa atin na hindi natin, di ba, inaasahan. So yun yung goal niyan. Although na
o kapag nilagay niya ito sa mga high yielding investment katulad ng CIMB na nasa 4 or 5 or 8% per annum yung interest, it is a good thing na kahit papaano nakakuha siya ng income, no? In short dito, pagdating sa emergency fund, ito ay accessible na dapat madudukot agad natin ito. Okay? Okay guys, so to wrap up this video, ang story dito ni Jessa ay hindi ito extraordinary guys. Ito yung ginagawa ng mga taong seryoso talaga sa pag-build na kanilang finances, sa pag-create ng emergency fund. Yung 28,000 na sahod ni Jessa at meron siyang 84,000 na savings na emergency fund. So, ibig sabihin kapag nagkasakit siya, meron na siyang buffer para sustain yung mga gastusin niya sa pang-araw-araw. And also, para hindi na rin siya ma-zero. No? Yun yung kagandahan nito. So ngayon, kung wala ka pang emergency fund, huwag ka mag-overthink. Ang gawin mo ay targetin mo kung magkano yung target amount mo na emergency fund na kaya mong i-achieve at magsimula ka kahit sa 10,000 muna, 10,000 pesos muna. Kahit isang buwan lang na madagdag doon sa emergency fund mo, at least unti-unti, unti-unting ginagawa mo ito, mas okay na yung kasawala kang gawin. Na umasa lamang tayo sa ating sweldo, dapat meron tayong emergency na madudukot. Okay? And also kung nagsisimula ka pa lang mag-track ng iyong gastos, gawin mo yung ginawa ni Jessa, na ni-record niya lahat ng kanyang mga gastusin para malaman niya kung saan nagsisimula, saan nanggagaling yung mga invisible na gastos niya. Guys, hindi naman ito guaranteed na mawawala lahat yung mga invisible natin, pero paunti-unti kasi kapag tinuturuan natin yung ating sarili na mag-ipon ng maayos, di ba? Masasana yung ating sarili na makapag-ipon na mag-ipon, Minsan pa nga hinahanap natin kapag nasanay na yung ating utak, isipan na mag-ipon, minsan hinahanap natin yon, And that's a good thing kapag nangyari yon, Ngayon naman kung ikaw naman ay meron ng emergency fund, tanungin mo sarili mo, sapat ba ito for 3 months, 6 months, or 1 year? It depende kung magkano yung gusto mong i-achieve. Pero usually 3 to 6 months or 1 year yung karamihan na acceptable na emergency fund, para hindi tayo yung nangangarag kapag kailangan natin ng pera. Kung naririnig mo ito, Jessa, proud na proud kami sa iyo na PSE Warrior family mo and na-achieve mo na yung emergency fund mo, yung first step mo, And soon, makakapag-invest ka na ng paunti-unti dahil nga nasanay ka na makapag-save. Ang gawin mo naman, dahil meron ka na emergency fund, ay mag-invest ka na sa market. So yun yung palagi natin sinasabi, bago ka magkaroon ng karapatan na mag-invest sa stock market, dapat ay meron ka munang emergency fund. Kasi majority of people na pumapasok sa stock market na walang emergency fund, kapag nangangailangan sila ng pera, kahit na lugi ang kanilang investment, kukunin nila yan. So, sa pamamagitan nun na interrupt yung compounding sa investment mo, and also syempre, nahihirapan kang makabangon kapag ganito yung sitwasyon natin na wala tayong emergency fund. And it's a good thing na yung first step na ginawa mo, hindi pumasok agad sa stock market. Ang ginawa mo ay mag-create muna ng emergency fund or buffer sa iyong finances. And that's a big congratulations for you, Especially wag mo akong pasalamatan kasi ang ginawa ko lang naman ay nagbigay ng tools na finance tracker at portfolio tracker para makita mo, kung ano yung mga invisible na gastos mo. Okay? And yung importante kasi, nakikita natin, naiintindihan natin kung saan tayo saan tayo nagkukulang. Kasi may mga finance tracker kasi na nakikita lang natin. Pero yun lang, hanggang doon lang, nakikita lang namin yung view. Pero walang guide kung paano yung gagawin mo. Okay? Kaya sa finance tracker na kinig natin, talagang mayroong guide. Ano yung susundan mo, paano mo gagawin, na andyan lahat, para magkaroon ka ng idea. Okay guys, so bago natin tapusin ang video na ito, so kung gusto mong tignan or gamitin nating finance tracker, nandyan, meron akong link sa comment section. Pwede mong gamitin, subukan. And take note, disclaimer, ito ay public, naka-public siya. So kung gusto mong gamitin ng fully functional itong para dedicated lamang sa'yo,
sign up ka sa ating website para magamit mo ito para sa iyo lamang mismo. Okay, so para masimulan mo na yung pag-create ng emergency fund, no, at para makapag-invest ka na sa stock market. This is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and also see you on the other side.